Ang makapangyarihang isli ng Valenciano Group na kayang kontrolin ang merkado sa isang utos lang, ay nakaluhod ngayon sa sahig ng sarili niyang bahay, wasak at talunan. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa sofa, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na pag-iyak. Ang sakit, ang pagsisisi, ang pagkawala. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha, ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong determinasyon. Isang desperadong determinasyon. Tumingin siya sa kanyang lola. Kailangan ko siyang mahanap. Tumango ang matanda, ang mga matay puno ng pag-asa. Tumakbo si Alex palabas ng pinto, hindi na nag-abala pang kumuha ng payong o susi ng kotse. Tumakbo siya sa ilalim ng ulan, ang kanyang mamahaling damit ay basang-basa. Ere! Ang sigaw niya ay puno ng lahat ng kanyang pagsisisi at pagmamahal. Isang sigaw na umaasang maririnig pa siya. Isang sigaw na naghahabol sa isang pag-asang baka hindi pa huli ang lahat. Ere! Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang walang katapusang pagpatak ng ulan at ang malamig na hangin ng gabi. Ang biyahe pa uwi sa kanilang probinsya ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Ara. Bawat kilometro na inilalayo niya sa Maynila ay isang hakbang papalayo sa bangungot, ngunit hindi nito kayang alisin ang sakit na nakatatak na sa kanyang puso. Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ng kanyang mga magulang. Napanood na nila ang balita. Nabasa na nila ang mga tsismis. Ngunit sa halip na tanungin siya, niyakap lang siya ng kanyang ina ng mahigpit. At sa yakap na iyon, sa loob ng pamilyar na amoy ng kanilang tahanan, tuluyan ng bumigay si Ara. Umiyak siya ng umiyak, inilalabas ang lahat ng sakit, kahihiyan at pagkadurog na kinimkim niya. Lumipas ang mga linggo. Dahan-dahang sinubukan ni Ara na buuin muli ang kanyang sarili. Tumutulong siya sa maliit nilang sari-sari store. Nagdidilik siya ng mga halaman sa hardin ng kanyang ina. Ginagawa niya ang lahat para ibalik ang sarili sa dating simpleng buhay. Pero gabi-gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang kwarto, bumabalik ang lahat. Ang mukha ni Alex. Ang halik. Ang mga masasakit na salita. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga paninda sa kanilang tindahan, isang pampasaherong bus ang huminto sa tapat. Normal lang iyon. Ngunit ang taong bumaba mula sa bus ay hindi normal sa lugar na iyon. Napatigil si Ara sa kanyang ginagawa. Ang puso niya ay biglang kumabog na parang isang tambol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Si Alejandro Valenciano. Ngunit hindi ito ang Alex na kilala niya. Wala ang mamahaling suit. Wala ang makintab na sasakyan. Wala ang aura ng isang makapangyarihang si. Suot nito ang isang simpleng puting polo shirt at maong na pantalon. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Mukha itong pagod at sa ilalim ng kanyang mga mata, may mga maitim na bilog. At mukha itong nawawala. Naglakad ito papunta sa tindahan, ang mga mata ay nakapako lamang sa kanya. Ang mga kapitbahay nila na nakatambay sa labas ay nagbubulungan. Tumayo si Ara, hindi alam ang gagawin. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago. Ara, sabi ni Alex, ang boses ay paos. Sakto namang lumabas ang kanyang ama mula sa loob ng bahay. Nang makita nito si Alex, ang masayahin nitong mukha ay naging seryoso. Hinarangan nito si Alex bago pa man ito makalapit sa kanyang anak. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Mang Berto, ang boses ay matigas. Hindi pinansin ni Alex ang tanong. Ang mga mata niya ay para pa rin kay Ara. Kailangan kitang makausap. Wala na kayong dapat pag-usapan, sabi ni Mang Berto. Umalis ka na. Sinaktan mo na ng sobra ang anak ko. Lumabas na rin ang nanay ni Ara, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa harap ng pamilya ni Ara, sa harap ng kanilang mga nag-usyosong kapitbahay, isang bagay na hindi ka panipaniwala ang ginawa ni Alex. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya kay Mang Berto at Aling Nena. Patawad po, sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad at pagsisisi. Patawad po sa lahat ng sakit na naidulot ko sa pamilya niyo at sa anak niyo. Pagkatapos ay bumaling siya kay Ara. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na bato na inaalis niya sa kanyang dibdib. Mali ako, Ara. Nagkamali ako. Naging duwag ako. Hinusgahan kita dahil sa mga multo ng nakaraan ko.
Ang lahat ng masasamang sinabi ko walang katotohanan ang mga yon. Pinaniwalaan ko ang isang kasinungalingan dahil natakot akong maniwala sa katotohanan. Tumingin siya sa mga mata ni Ara. Ang katotohanan ay nahuhulog na ako sa'yo. Isang kolektibong hininga ang narinig mula sa mga tsismosa sa paligid. Ang katotohanan ay ikaw ang pinakamabuti at pinakatotoong tao na nakilala ko. At itinaboy kita. Napapikit si Ara. Ang bawat salita ni Alex ay isang lunas at isang lason. Ang marinig ang mga salitang ito ay ang lahat ng gusto niya, ngunit bakit ngayon pa? Bakit ngayong wasak na ang lahat? Nalaman ko na ang lahat, pagpapatuloy ni Alex. Ang tungkol kay Katrina. Ang tungkol sa plano ni Lola. Pero hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagkakamali ko. Ang sakit na naidulot ko sa'yo. At kung bibigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon, ipapangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para itama ang lahat ng iyon. Dahan-dahan, sa harap ng lahat, lumuhod si Alejandro Valenciano sa maalikabok na lupa sa harap ng isang maliit na sari-sari store. Napatakip ng bibig si Ara. Pati ang kanyang mga magulang ay nabigla. Walang singsing na inilabas si Alex. Sa halip, pumitas ito ng isang manipis na dahon ng damo mula sa gilid ng kalsada. Maingat, at medyo hindi sanay, ay binuo niya ito para maging isang maliit at hindi perpektong singsing. Inilahad niya ito kay Ara. Ara Santos, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ito kontrata. Hindi ito kasunduan. Ito ay isang panunuyo. Isang pakiusap. Tumingala siya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang kanyang mga mata na nababasa ng luha. Will you marry me? For real this time. No contracts, no expiration dates. Just you and me. For as long as you'll have me. Ang buong mundo ni Ara ay huminto. Ang mga bulungan ay natahimik. Ang hangin ay hindi gumagalaw. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Nakatitig siya kay Alex na nakaluhod sa kanyang harapan, nag-aalok ng isang singsing na gawa sa damo at isang pangakong habang buhay. Nakatitig siya sa lalaking sumugat sa kanya ng malalim, ngunit ngayon ay handang gawin ang lahat para paghilumin siya. Ang kanyang ina ay marahang humawak sa kanyang braso, isang tahimik na suporta. Tumingin si Ara kay Alex sa kanyang mga matang puno ng pag-asa at takot. Ang luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit. Ano ang isasagot niya? Isang mahinang tii ang kumawala sa mga labi ni Ara. Isang salita na nagpabago sa lahat. Ang singsing na gawa sa damo ay mas naging mahalaga pa sa kanya kaysa sa kahit anong diamante. Isinuot ito ni Alex sa kanyang daliri at sa pagkakataong iyon, sa harap ng kanyang pamilya at mga nagbubulungang kapitbahay, alam ni Ara na nagsisimula na ang tunay nilang kwento. Lumipas ang 2 taon. Ang kasal nila ay hindi ginanap sa isang grand ballroom. Ginanap ito sa maliit na simbahan sa kanilang probinsya, ang parehong simbahan kung saan bininyagan si Ara. Ang mga bisita ay hindi mga business tycoon o mga socialite. Sila ay ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at ang buong barangay na naging saksi sa kanilang hindi pangkaraniwang pag-iibigan. Nandoon si Lola Lourdes, nakaupo sa unang hilera, ang mga mata ay kumikinang sa luha ng kaligayahan. Siya ang nag-abot kay Ara sa altar, isang simbolikong pag-amin ng kanyang naging papel at isang pagbabasbas sa kanilang pagsasama. Suot ni Ara ang isang simpleng puting bestida. Si Alex naman ay nakasuot ng barong. Nang magkaharap sila sa altar, walang pagkukunwari. Walang kontrata. Tanging isang pangako na puno ng katotohanan at pagmamahal. Sa isang maaraw na hapon, nakaupo si Ara sa isang duyan sa hardin ng kanilang bagong bahay. Hindi ito ang malamig na mansyon sa Forbes Park. Isa itong bahay sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City, malapit pa rin sa syudad, ngunit may pakiramdam ng isang komunidad. Isang tahanan. Pinagmamasdan niya ang 2 pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Si Alex, na nakasuot ng simpleng t-shirt, ay nakikipaghabulan sa kanilang isang taong gulang na anak na si Yuri. Ang tawa ng bata ay musika sa pandinig. Ang tawa ni Alex ay ang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang mga pangarap. Daddy, habulin mo ako, sigan Yuri, tumatakbo gamit ang kanyang maliliit na mga paa.
I'm gonna get you, sagot ni Alex, gumagapang na parang isang halimaw sa damuhan, at kiniliti ang kanyang anak hanggang sa ito'y humagalpak sa tawa. Si Alex Valenciano. Ang kinatatakutang ihifi ng Valenciano Group ngayon ay isang halimaw na nakikipaglaro sa damuhan. Ngumiti si Ara. Ang lalaking minahal niya ay hindi nawala, sa halip na tagpuan nito ang sarili. Natutunan nitong balansehin ang pagiging isang makapangyarihang pinuno sa opisina at isang mapagmahal na asawa at ama sa bahay. Mamaya, lumapit si Alex sa kanya, buhat-buhat si Yuri. Hinalikan siya nito sa noo. How are the two favorite people doing? We're perfect, sagot ni Ara, hinaplos ang pisngi ng kanyang anak. May sorpresa ako sa'yo, sabi ni Alex. Halika, isama natin si Yuri. Sumakay sila sa kotse. Nagmaneho si Alex papunta sa isang pamilyar na lugar. Ang dating lugar kung saan nakatira si Ara, ang lugar kung saan una silang nagkita. Huminto sila sa harap ng isang maliit na commercial space sa kanto, yung dating bakanteng pwesto na ilang metro lang mula sa convenience store na dati niyang pinagtatrabahuhan. Ngayon, hindi na ito bakante. May bago ng karatula sa itaas. Nakasulat dito sa simple ngunit magandang letra. I ampersand is sari-sari store di. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Tumingin siya kay Alex, hindi makapaniwala. Ano to? Ngumiti si Alex. It's ours. Naalala mo yung sinabi mo noon? Napangarap mong magkaroon ng sarili mong maliit na negosyo. Ito na iyon. Binuksan ni Alex ang pinto. Sa loob, ang mga estante ay puno na ng mga paninda. May maliit na counter. Malinis, maaliwalas at handa ng buksan. Pero, sis ka, sabi ni Ara. Bakit? Si ako mula Lunes hanggang Biyernes, sabi ni Alex, hinawakan ang kanyang kamay. Pero tuwing Sabado, ako ang magiging tagabuhat mo ng mga stock. Ako ang magiging janitor mo. At ako ang magiging number 1 customer mo. Tumingin siya sa paligid. Dito tayo nagsimula, Ara. Sa isang lugar na katulad nito. Gusto kong magkaroon tayo ng isang bagay na magpapaalala sa atin araw-araw na ang tunay na halaga ay wala sa mga building sa Makati. Nasa mga simpleng bagay. Hinawakan ni Alex ang kanyang mga kamay. Nasa pagiging magkasama natin. Niyakap siya ni Ara ng mahigpit, ang puso niya ay umaapaw sa pagmamahal. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng luha ay naglaho na. Ang naiwan na lang ay pasasalamat. Mamayang hapon, para subukan ang kanilang bagong tindahan, sila muna ang nagbantay. Si Alex, suot ang isang asul na apron, ay seryosong nag-aayos ng mga dilata sa estante. Si Ara naman ay nasa likod ng counter, habang si Yuri ay masayang natutulog sa isang maliit na playpen sa likod. Isang customer ang pumasok. Isang matandang babae na dati niyang suki sa kabilang tindahan. Ara, Hisha. Ikaw pala ang may-ari nito. At sino itong gwapong kasama mo? Bago mong trabahador? Nagkatinginan sina Ara at Alex at sabay silang napangiti. Lumapit si Alex sa counter at marahang inakbayan si Ara. Hinalikan niya ito sa gilid ng ulo, ang mga matay puno ng pagmamahal na hindi na kailangang itago. This, sabi ni Alex, nakatingin kay Ara, is the most valuable investment. At habang ang kampana sa pinto ay muling tumunog, hudyat ng pagpasok ng isa na namang customer, alam ni Ara na narating na niya ang kanyang tunay na tahanan. Hindi sa isang palasyo, kundi sa isang maliit na tindahan, sa piling ng lalaking natutong magmahal ng walang kontrata, at sa isang pamilyang binuo sa pag-ibig na naging totoo. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Alex. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kanilang paglalakbay. Mula sa isang hindi inaasahang pagkikita sa ilalim ng ulan, hanggang sa isang kasunduang puno ng alinlangan, at sa wakas, sa isang pag-ibig na natagpuan sa gitna ng katotohanan. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama niyo akong kinilig, nasaktan, nainis, at umasa. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Ara sa bawat pagsubok, at naintindihan ko ang pader na itinayo ni Alex sa kanyang puso. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa akin, at sana sa inyo rin, na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Minsan, ito ay magulo. Minsan, ito ay masakit. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang magpatawad. Ito ay may lakas na paghilumin ang pinakamalalim na sugat.
At higit sa lahat, ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na kahit gaano pa tayo nasaktan ng nakaraan, palaging may darating na isang tao na handang tanggapin tayo ng buo, mga sugat, mga pagkakamali at lahat-lahat na. Sana ay napulutan ninyo ng inspirasyon ang paglalakbay ni Ara at Alex. Isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o sa laki ng bahay, kundi sa init ng isang tahanan at sa yakap ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Kung may isang aral o isang eksena na tumatak sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa ating susunod na kwento. Ang nakakasilaw na ilaw at ang pumipiyok na tunog ng preno ang sabay-sabay na pumunit sa katahimikan ng gabi at sa pagkalunod ni Ara sa sarili niyang mga iniisip. Isang iglap lang. Isang iglap lang at dapat ay nasa sahig na siya, basang-basa sa ulan at marahil ay sa sarili na ring dugo. Ngunit sa halip, nakatayo pa rin siya, naninigas sa gitna ng kalsada, habang ang isang makintab at itim na sasakyan ay nakahinto ilang pulgada na lang mula sa kanya. Bumukas ang pinto sa driver's side. Mula doon ay lumabas ang isang lalaking matangkad, balot sa isang mamahaling itim na suit na tila hindi nababasa ng malakas na ulan. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Sa halip, bakas ang inis. Miss, kung balak mong magpakamatay, maaari bang huwag mong idamay ang sasakyan ko? Malamig ang boses nito, kasing lamig ng hanging dala ng ulan. Hindi makasagot si Ara. Ang tibok ng puso niya ay umakyat mula sa dibdib hanggang sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa pagod at lamig na kanina pa niya tinitiis. Ngunit higit sa lahat, nanginginig siya dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa kanya 1 oras lang ang nakalipas. Ang boses ng doktor sa kabilang linya ng telepono ay umalinggaw sa kanyang isipan. Professional. Walang emosyon. I'm sorry, Jean Santos, pero kailangan na nating maisagawa ang operasyon sa nanay mo sa lalong madaling panahon. We need a deposit of at least 2 million pesos. 2 milyon. Para kay Ara, na isang cashier sa isang 24-hour convenience store, ang 2 milyong piso ay hindi lang malaking halaga. Isa itong pader na imposibleng akyatin. Isa itong hatol. Kaya siya napunta rito, naglalakad sa ilalim ng ulan sa Quezon City, walang payong, walang direksyon. Hinahayaan niya ang bawat patak ng ulan na hugasan ang mga luhang hindi na niya napigilang tumulo. Hinahayaan niyang lamunin siya ng sarili niyang kawalan ng pag-asa. Hanggang sa dumating ang sasakyang ito. At ang lalaking ito. Hindi ka ba magsasalita? Tanong ulit ng lalaki, lumalapit sa kanya. Hawak nito ang isang itim na payong, ngunit para sa sarili lang nito. Napayuko si Ara. Sorry, sir. Pasensya na po. May iniisip lang. Halata nga, sarkastikong sabi ng lalaki. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang kanyang basang uniforme at ang pagod sa kanyang mukha. Sumakay ka. Nag-angat ng tingin si Ara, naguguluhan. Po. Sumakay ka na sa kotse ko. Basa ka na. At nag-aaksaya tayo ng oras. Hindi iyon isang pakiusap. Isa iyong utos. Bago pa man makatanggi si Ara, binuksan na nito ang pinto sa passenger side. Walang nagawa si Ara kundi ang pumasok. Isinara ng lalaki ang pinto at umikot ito para bumalik sa driver's seat. Sa loob ng ilang segundo, tanging ang tunog lang ng pagpatak ng ulan sa bubong ng sasakyan ang maririnig. Ang loob ng sasakyan ay ibang-iba sa magulong mundo sa labas. Amoy liver at mamahaling pabango. Tahimik. Nagsimula itong magmaneho, ngunit hindi nagtanong kung saan siya pupunta. Ara Santos, biglang sabi ng lalaki na ikinagulat ni Ara. Paano nito nalaman ang pangalan niya? Napatingin siya sa name tag na nakakabit pa sa kanyang uniforme. Kailangan mo ng pera, pagpapatuloy nito na parang binabasa ang isang report. Malaki ang utang ng pamilya mo. At ang nanay mo, kailangan ng operasyon sa lalong madaling panahon. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Paano mo? Sino ka ba? Hindi ito sumagot. Sa halip, may kinuha itong isang brown na folder mula sa backseat at inilapag iyon sa kandungan ni Ara. Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang binubuksan ang folder.
Sa loob, naroon ang isang dokumento. Isang kontrata. At sa unang pahina, malinaw na nakasulat ang mga pangalan. Alejandro Valenciano. At sa ilalim nito ang pangalan niya. Ara Santos. Isa iyang kasunduan, sabi ng lalaki na ngayon ay alam na niyang si Alejandro Valenciano. Ang SEC ng Valenciano Group of Companies. Ang isa sa mga pinakamayamang tao sa buong Pilipinas. Pakakasalan mo ako. Maninirahan ka sa bahay ko. Gaganap ka bilang asawa ko sa loob ng 1 taon. Napatulala si Ara. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Panaginip ba ito? Isang masamang biro. At bilang kabayaran, ipinagpatuloy ni Alejandro ang pagsasalita, ang boses ay direkta at walang bahid ng kahit anong emosyon. Bibigyan kita ng 20 milyong piso. 20 milyon. 10 beses na mas malaki sa kailangan niya. Isang halaga na kayang bumuhay sa kanyang ina. Isang halaga na kayang magbago ng lahat. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Ara. Bakit ako? Sa wakas ay lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay madilim at walang mababasa. Dahil kailangan ko ng asawa. At ikaw, kailangan mo ng pera. Simple lang. Walang emosyon. Isang business transaction. Itinigil nito ang sasakyan sa tapat ng isang pamilyar na eskinita. Ang eskinita papunta sa maliit na apartment na inuupahan niya. Hindi kita minamadali, sabi ni Alejandro. Kumuha ng isang business card mula sa kanyang suite at inabot ito kay Ara. Nariyan ang numero ng abogado ko. Kung pumapayag ka, tawagan mo siya bukas. Ang pera ay ililipat sa account mo sa oras na mapirmahan mo ang kontrata. Hindi makagalaw si Ara. Nakatingin lang siya sa lalaki, sa kontrata, sa business card. Pero hindi kita kilala, mahinang sabi niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Alejandro. Mas mabuti na iyon. This is not a marriage of love, Yumel Santos. This is a marriage of convenience. Remember that. At sa mga salitang iyon, bumaba na si Ara ng sasakyan, hawak ang folder na tila isang mabigat na kadena. Pinanood niya ang pag-alis ng itim na sasakyan hanggang sa lamunin na ito ng dilim at ng ulan. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang maliit at masikip na kwarto, pinagmasdan ni Ara ang kontrata sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang mga salita ay lumalangway sa kanyang paningin, ngunit isang bagay lang ang malinaw. Isang bagay lang ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. 20 milyong piso. Ang buhay ng kanyang ina. Ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang kapalit. 1 taon ng kanyang buhay. 1 taon ng pagpapanggap. Napapikit siya ng mariin. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel, sa mismong espasyo kung saan dapat niyang ilagda ang kanyang pangalan. Ano ang gagawin niya? Ibenta ang kanyang kaluluwa para iligtas ang pinakamamahal niya sa buhay. Pinahid ni Alejandro Valenciano ang hamog sa bintana ng kanyang sasakyan gamit ang likod ng kanyang kamay. Sa labas, ang mga ilaw ng poste ay nagmimistulang mga bituin na nalulunod sa walang tigil na buhos ng ulan. Iniwan niya ang babae sa eskinita, isang anino na dahan-dahang nilamon ng dilim. Hindi niya naramdaman ang awa o simpatya. Ang naramdaman niya ay isang uri ng malamig na kasiyahan. Ang isang komplikadong problema ay nabigyan ng isang simpleng solusyon. Mabilis. Epektibo. Ang babae, si Ara Santos, ay perpekto. Isang blankong canvas. Walang koneksyon sa kanilang mundo. Desperado. At higit sa lahat, madaling kontrolin. Isa siyang empleyado na gaganap sa isang papel at babayaran siya para doon. Ganoon lang iyon kasimple. Habang binabaybay niya ang EDSA, ang kanyang isipan ay lumipad pabalik sa isang alaala na matagal na niyang pilit na ibinabaon. Isang gabi, halos kapareho ng gabing ito, umuulan din ngunit hindi siya ang nasa driver's seat. At ang babaeng katabi niya ay hindi mukhang nalulunod sa problema. Si Katrina. Maganda, matalino at galing sa isang pamilyang kasing poderoso ng sa kanila. Ang babaeng akala niya ay pakakasalan niya. Love. Alex, don't be so naive, sabi nito sa kanya, ang tawa nito ay kasing talas ng bubog. This was never about love. This is about merging 2 empires.
Your family's and mine. Ang sakit ng mga salitang iyon ay hindi na kasingtindi ng dati. Napalitan na iyon ng isang permanenteng pagkasuklam. Isang pag-iingat. Mula noon, ipinangako niya sa sarili niya na hindi na siya muling magiging naive. Ang pag-ibig, para sa kanya, ay isang ilusyon na ginagamit ng mga mahihina. Ang lahat sa mundong ito ay may presyo. Isang transaksyon. Pagdating niya sa kanyang penthouse sa Gizi, ang katahimikan at ang malawak na espasyo ang sumalubong sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang susi sa isang babasaging tray. Ang tunog niyon ay umalingaw sa kabuuan ng silid. Dito, ang bawat bagay ay may tamang lugar. Malinis. Organisado. Walang puwang para sa gulo. Walang puwang para sa emosyon. Kumuha siya ng isang baso ng whiskey at tumayo sa harap ng floor-to-ceiling na bintana na nagpapakita ng kumikinang na syudad sa ibaba. Ang kanyang kaharian. Ang lahat ng ito ay mapapasa kanya. Kailangan lang niyang sundin ang isang, sa tingin niya, ay walang katuturang kondisyon. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan sa screen. Lola Lourdes. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Good evening, Lola. Alejandro, ang boses sa kabilang linya ay matigas at puno ng otoridad, gaya ng dati. May progreso na ba sa pinag-usapan natin? Ang kaarawan ko ay sa susunod na buwan na. Ayokong mapahiya sa buong angkan. Everything is under control, Lola, sagot niya, sinisiguradong kalmado ang kanyang boses. Dapat lang. Ang pamana ng lolo mo ay hindi isang laro. It is your birthright, but it is also your responsibility. At ang responsibilidad ay nagsisimula sa pagkakaroon ng isang matinong pamilya. I understand, tipid niyang sagot. Good. I want to meet her soon. At ibinaba na nito ang tawag. Hindi man lang nagpaalam. Ganoon palagi si Lola Lourdes. Inis na inilapag ni Alex ang baso sa mesa. Ang pressure. Iyon ang dahilan ng lahat ng ito. Isang kasal para makuha ang pamana at ang posisyon bilang chairman ng Valenciano Group. Isang dula-dulaan para pagbigyan ang matanda. Binuksan niya ang kanyang laptop. Nandoon ang file na ipinahanap niya sa kanyang private investigator. Subject, Arati Santos. May ilang litrato. Kuha sa labas ng convenience store, kuha habang naglalakad sa kalye. Simple lang ang itsura nito. Walang kolorete sa mukha. Ang buhok ay laging nakatali. May isang litrato kung saan nakangiti ito habang kausap ang isang matandang customer. May kakaibang kinang sa mga mata nito sa litratong iyon. Isang kinang na hindi niya nakita kanina. Binaliwala niya iyon. Binasa niya ang mga detalye. Edad, 25. Nag-iisang anak na babae. Ang ama ay nalugi sa negosyo. Ang ina ay may malubhang sakit sa puso. Walang boyfriend. Walang anumang koneksyon na maaaring maging komplikasyon. Siya ang perpektong solusyon. Kinabukasan, bandang 10:00 ng umaga, habang nasa kalagitnaan siya ng isang board meeting, nag-vibrate ang kanyang personal na cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Alam na niya kung sino iyon. Nagsenyas siya sa kanyang sekretarya na ituloy ang meeting at lumabas siya papunta sa kanyang opisina. Valenciano. Hello. Sir. Ang boses sa kabilang linya ay mahina at nanginginig. Boses ni Ara Santos. Santos, sabi niya, direkta sa punto. I assume you've made a decision. Ilang segundong katahimikan. Narinig niya ang malalim nitong paghinga. Pumapayag na po ako. Isang pakiramdam ng tagumpay ang gumapang sa kanya. Good. In my lawyer's office. 2:00 this afternoon. I'll send you the address. Okay, sir. And Santos, dagdag niya bago ibaba ang tawag. Come alone. Eksaktong 2:00 ng hapon, nakaupo na si Alex sa loob ng conference room ng kanyang abogado. Ang silid ay formal at nakakapanahimik. Dumating si Ara ilang minuto pagkatapos, suot ang isang simpleng bestida na halatang isinuot para sa okasyon. Mukha itong kinakabahan. Ang mga kamay nito ay magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan. Hindi siya nito tinitignan sa mata. Good afternoon, Yuna Santos, bati ng abogado, si Atty.
Cruz. Nandito po ang kontrata. Basahin niyo po itong mabuti bago kayo pumirma. Inilatag ng abogado ang mga dokumento sa mesa. Tumingin si Ara sa mga papel na iyon na parang nakatingin sa isang ahas. Dahan-dahan niya itong binasa, ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa bawat linya. Si Alex ay nanatiling tahimik, pinagmamasdan siya. Pinagmamasdan niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Pinagmamasdan niya ang paglunok nito habang binabasa ang mga. Nang matapos si Ara, tumingin ito sa wakas kay Alex. 1 taon, sabi nito, halos 1 bulong. Pagkatapos ng 1 taon, malaya na ako. Pagkatapos ng 1 taon, kapag natupad mo na ang lahat ng nasa kontrata, ang kasunduan ay tapos na. Pareho tayong malaya, malamig na paglilinaw ni Alex. Walang habol. Walang koneksyon. Tumango si Ara, dahan-dahan. Kinuha niya ang ballpen na inabot sa kanya ni Atty. Cruz. Huminto ang kamay niya sa ere, sandali lang, bago ito tuluyang lumapag sa papel. Isinulat niya ang kanyang pangalan. Araki Santos. Ang pirma ay bahagyang naginginig. Sa oras na iyon, nag-vibrate ang cellphone ni Alex. Isang text message mula sa bangko. Isang confirmation. Fund transfer successful. Amount, yehe 20 milyon.00. Tapos na. Ang kasunduan ay selyado na. Tumayo si Alex. Attorney. Cruz will handle the rest of the details. May ipapadala siyang sasakyan para sunduin ka bukas ng umaga. Be ready till 9. Tumingin sa kanya si Ara, ang mga mata nito ay puno ng halo-halong emosyon na hindi niya gustong pangalanan. Takot. Pagsisisi. Marahil ay isang maliit na pag-asa. Lumapit si Alex sa kanya, sapat lang ang layo para hindi ito maging personal. Tumingin siya sa mga mata nito, sinisiguradong ang mensahe niya ay malinaw. Welcome, Imret Valenciano. Isang bahagyang ngiti, walang init, ang sumilay sa kanyang mga labi. The show begins tomorrow. Ang sasakyang sumundo kay Ara ay hindi katulad ng sasakyan ni Alejandro. Isa itong simpleng itim na sedan, at ang driver ay isang magalang na lalaki na nasa mid-40s na. Hindi ito nagsalita maliban sa magandang umaga. Para kay Ara, mas mabuti na iyon. Ang bawat kilometro na inilalayo niya sa kanyang maliit na apartment sa Quezon City ay parang 1 kilometrong paglayo sa kanyang dating buhay. Dala niya ang isang luma ngunit matibay na maleta, kung saan nakalagay ang lahat ng kanyang damit at ilang mahahalagang gamit. Ang natitira, ang kanyang buong pagkatao, ay tila naiwan na niya sa sandaling isinulat niya ang kanyang pangalan sa kontratang iyon. Habang papalapit sila sa Forbes Park, ang mga pader na naghihiwalay sa lugar na iyon sa labas ng mundo ay tila mga pader ng isang kulungan. Naglalakihang mga puno at mga mansyon na halos hindi mo makita mula sa kalsada. Tahimik. Malinis. Ibang-iba sa maingay at magulong kalye na kinalakihan niya. Huminto sila sa harap ng isang naglalakihang itim na gate. Automatiko itong bumukas, na parang bibig ng isang halimaw na handa siyang lamunin. At sa dulo ng mahabang driveway, nakatayo ang bahay. Hindi iyon bahay. Isa iyong palasyo. Gawa sa salamin, bakal at bato. Moderno. Malawak. At napakalamig tingnan. Ang driver ang nagbaba ng kanyang maleta. Hanggang dito na lang po ako, Ma'am Ara, magalang na sabi nito. Ma'am Ara. Kakaiba sa pandinig. Naiwan siyang nakatayo sa harap ng malaking pinto na gawa sa kahoy, mas mataas pa sa kanya ng 2 beses. Bago pa man siya kumatok, bumukas na ito. Si Alejandro Valenciano ang nasa likod nito, suot ang isang simpleng gray na t-shirt at itim na pants. Kahit sa simpleng kasuotan, bakas pa rin ang otoridad sa kanyang tindig. Pumasok ka, sabi nito, ang boses ay walang emosyon. Pumasok si Ara, at ang unang bumungad sa kanya ay ang katahimikan. Isang katahimikan na nakakabingi. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na sobrang kintab, kaya kitang-kita ang refleksyon ng matatayog na kisam. Walang mga litrato ng pamilya. Walang mga palamuti na nagpapakita ng init ng isang tahanan. Ang lahat ay kulay puti, itim at gray. Parang isang mamahaling museum na walang laman. Nakaramdam siya ng panliliit. I will show you your room, sabi ni Alex at nagsimula itong maglakad.
Walang nagawa si Ara kundi ang sumunod, hila-hila ang kanyang maleta na gumagawa ng ingay sa makintab na sahig. Umakyat sila sa isang malawak na hagdanan na gawa sa salamin. Sa ikalawang palapag, may mahabang hallway na may maraming pinto. Huminto si Alex sa harap ng isa sa mga ito. "This is your room," sabi niya. "Mine is at the end of the hall. The other rooms are guest rooms. Off limits." Binuksan niya ang pinto. Ang kwarto ay mas malaki pa sa buong apartment ni Ara. May sarili itong banyo, isang walk-in closet, at isang sliding glass door na papunta sa isang maliit na balcony. Ang kama ay king-sized, natatakpan ng puting kumot na mukhang hindi pa nagagalaw. "Every office is downstairs." Pagpapatuloy ni Alex, ang tono ay parang isang CE na nagbibigay ng orientation sa isang bagong empleyado. "Huwag na huwag kang papasok doon. Ever." Tumango lang si Ara. "And one more thing." May inabot itong isang pirasong papel sa kanya. "These are the house rules. Memorize them." Kinuha ni Ara ang papel. Binasa niya ang unang linya. 1. No personal guests without prior approval. 2. Do not touch anything in the office or in the bedroom. 3. Be ready to play the part of a loving wife anytime we are in public or when the family is around. At marami pang iba. The staff will prepare your meals. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa kanila, hindi sa akin. Pagtatapos ni Alex. "Magpahinga ka na. Dinner is at 7. Don't be late." Pagkasabi noon, tumalikod na ito at isinara ang pinto. Iniwan si Ara na mag-isa sa malawak at tahimik na kwarto. Umupo siya sa gilid ng napakalaking kama. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan. Isang nanghihimasok. Inilapag niya ang listahan ng mga rules sa tabi niya. Ito na ang bagong buhay niya. Isang buhay na may mga patakaran, walang kalayaan at walang pagmamahal. Ito ang presyo ng 20 milyon. Eksaktong 7:00 ng gabi, bumaba si Ara. Naabutan niya si Alex na nakaupo na sa dulo ng isang napakahabang dining table na gawa sa salamin. 10 tao ang kayang kumain dito, pero 2 lang sila. Umupo si Ara sa kabilang dulo, ang pinakamalayong upuan mula kay Alex. Isang kasambahay ang nagsilbi ng pagkain. Steak at red wine. Mga pagkaing sa pelikula lang niya nakikita. Nagsimula silang kumain sa katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa plato. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa kahit anong sigaw. Sinubukan niyang magsalita. "Masarap po ang tea." "Just eat," putol ni Alex sa kanya, hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa pagkain nito. Natahimik si Ara. Pinilit niyang lunukin ang pagkain, ngunit pakiramdam niya ay may buhangin sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ng parang walang katapusang hapunan, si Alex ang unang tumayo. "I have work to do," sabi nito at umalis, iniwan si Ara na mag-isa sa malawak na dining hall. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ara. Ang lambot ng kama at ang lamig ng aircon ay hindi makapagbigay sa kanya ng ginhawa. Tumayo siya at lumabas sa balcony para magpahangin. Mula doon, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Bigla, narinig niya ang isang boses. Ang boses ni Alex. Galing ito sa balcony ng kwarto nito sa dulo ng hallway. Hindi niya maintindihan ang lahat, pero ang tono ng boses nito ay iba. May galit. May inis. "I told you to stop calling me, Katrina. It's over. Wala ka nang babalikan dito. Isang pangalan. Katrina. Wala kang pakialam kung sino ang pinakasalan ko. At lalong wala kang karapatang questionin iyon." Narinig ni Ara ang malakas na pagbagsak ng kung anong bagay, marahil ay isang telepono na ibinato sa pader. At pagkatapos, katahimikan na ulit. Napaurong si Ara pabalik sa kanyang kwarto, ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Isinara niya ang sliding door at nilock ito. Sino si Katrina? At bakit ganoon na lang ang galit ni Alex? Ngayon niya napagtanto. Ang pinasok niya ay hindi lang isang simpleng business transaction. May mga multo sa nakaraan ng lalaking ito. May mga sikretong nakatago sa bawat sulok ng malalamig na pader ng palasyong ito. At siya, si Ara Santos, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Isang linggo.
Isang linggo nang nakatira si Ara Santos sa kanyang bahay, ngunit para kay Alex, parang anino lang ito na gumagalaw sa mga pasilyo. Tahimik. Halos hindi mo mararamdaman. Kumakain sila sa iisang mesa pero may milya-milyang distansya sa pagitan nila. Ginagawa nito ang lahat para hindi mapansin at para kay Alex perpekto iyon. The arrangement was working. Ngunit isang umaga ng Sabado, habang abala si Alex sa pagbabasa ng mga financial reports sa kanyang opisina, ang kanyang santuwaryo, isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang konsentrasyon. Sir Alex, boses ng kanilang head housekeeper, si Manang Celia. May bakas ng pag-aalala sa tono nito. What is it? Inis na sagot ni Alex, hindi nag-aangat ng tingin. Isa sa mga pangunahing rules ay huwag siyang istorbohin kapag nasa loob siya ng opisina. Sir, si Senora Lourdes po. Paparating na. Natigilan si Alex. Ibinaling niya ang kanyang swivel chair paharap sa pinto. What do you mean, paparating na? Nakatawag po ang driver niya, sir. Nasa gate na raw po sila. Mga 2 minuto na lang po at nandito na. Damn it. Isang salita lang ang umikot sa isipan ni Alex, Ara. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang lola ay hindi pumupunta ng walang dahilan. At alam niya kung ano ang dahilan ngayon. Gusto nitong makilala ang kanyang pi-asawa. Lumabas siya ng opisina at halos takbuhin niya ang hagdan paakyat. Nasaan ba ang babaeng iyon? Sa kwarto niya? Sa hardin? Sa kusina? Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 linggo, hinanap niya ito. Nakita niya si Ara sa library, nakaupo sa sahig, napapaligiran ng mga libro. Suot nito ang isang luma at maluwag na t-shirt at pajama pants. Mukhang komportable ito, nawawala sa sariling mundo. Santos, tawag niya, mas malakas kaysa sa kanyang intensyon. Nagulat si Ara at mabilis na napatayo. Sir! Ang mga mata nito ay nagpapakita ng pagkalito at kaunting takot. Ilvay grandmother is here. She'll be here any minute, sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili. You need to change. Now. Wear something decent. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang lola mo. Ngayon na. Yes, now. Go, utos niya. Hindi na nagtanong si Ara. Mabilis itong tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Sumunod si Alex sa labas ng pinto nito, naglalakad pabalik-balik sa hallway na parang isang tigre sa loob ng haula. This was not part of the plan. Ang mga ganitong sorpresa ang kinaiinisan niya. Maya-maya, bumukas ang pinto. Lumabas si Ara, suot ang isa sa mga simpleng bestida na kasama sa ilang damit na dinala niya. Inayos nito ang kanyang buhok, pero bakas pa rin sa mukha nito ang pagkataranta. Okay na po ba to, sir? Tanong nito. Tinitigan siya ni Alex. It will have to do. Huminga siya ng malalim. Listen to me. Ang lola ko, she's observant. Just follow in my lead. Smile. Act like you belong here. Act like you're happy. Tumango si Ara, ngunit nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito. And one more thing, dagdag niya, lumapit dito. From now on, in front of her, you call me mahal. Got it? Ang salitang mahal ay tila banyaga sa kanyang dila. Ngunit kailangan. Bago pa man makasagot si Ara, narinig na nila ang tunog ng sasakyan na humihinto sa tapat ng bahay. She's here, bulong ni Alex. Hinawakan niya ang braso ni Ara. Let's go. The show is on, G. Pagbaba nila, bumungad sa kanila si Lola Lourdes, nakatayo sa gitna ng sala na parang isang reyna. Matangkad pa rin ito para sa kanyang edad, matalim ang mga mata, at balot ng otoridad ang buong pagkatao. Alejandro, bati nito, ang mga mata ay agad na napunta kay Ara na nasa tabi niya. Lola, bati ni Alex pabalik. Inakbayan niya si Ara, 1 kilos na pareho nilang ikinagulat. I'd like you to meet my wife, Ara. Pilit na umiti si Ara. Good morning po, Lola. Tinitigan ni Lola Lourdes si Ara mula ulo hanggang paa. Isang matagal at mapanuring tingin na kayang magpatunaw ng bakal. Si Alex ay nakaramdam ng kaba. Isang maling galaw lang ni Ara, isang maling salita at tapos na ang lahat. Ngunit sa kanyang pagkagulat, umiti si Lola Lourdes.
Isang ngiti na hindi madalas makita. Hisa, sabi nito, lumapit at hinawakan ang kamay ni Ara. You are more beautiful in person. Pasensya ka na sa biglaang pagbisita ko. Gusto ko lang masigurado na inaalagaan ka ng apo kong ito. Nakita ni Alex ang pag-relax ng mga balikat ni Ara. Okay lang po, Lola. Masaya po akong makilala kayo sa wakas. Umupo sila sa sala. At doon, nasaksihan ni Alex ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Si Ara, na laging tahimik at parang takot sa sarili nitong anino sa loob ng bahay, ay naging ibang tao. Sumasagot ito sa mga tanong ng kanyang lola nang may kumpiyansa at init. Nag-usap sila tungkol sa pagluluto. Nag-usap sila tungkol sa buhay sa probinsya. Ikinuwento ni Ara kung paano nito tinutulungan ang nanay niya sa hardin. Si Alex ay nanatiling tahimik, pinapanood lang sila. Pinapanood niya kung paano tumawa si Ara sa isang biro ng kanyang lola. Isang tunay na tawa. At nakita niya kung paanong ang matigas na ekspresyon sa mukha ng kanyang lola ay unti-unting lumambot. Ito ang babaeng nakita niya sa litrato. Ang babaeng may kinang sa mga mata. Marunong kang magluto ng sinigang, Hija, tanong ni Lola Lourdes. Opo, Lola. Paborito po yan ng tatay ko, sagot ni Ara. Good. Alejandro loves sinigang. Pero itong apo ko, hindi marunong magluto kahit kanin, sabi ng matanda na may kasamang tingin kay Alex. Mabuti na lang at may asawa na siyang mag-aalaga sa kanya. Napatingin si Ara kay Alex. Mumiti lang si Alex, ginagampanan ang kanyang papel. Pero sa loob-loob niya, may kakaibang kumurot. Inaalagaan. Isang salitang hindi niya kailanman inugnay sa sarili niya. Pagkatapos ng halos isang oras, tumayo na si Lola Lourdes para umalis. I'm glad came, sabi nito, nakatingin kay Alex. Mukhang nasa mabuting mga kamay ka, apo. Pagkatapos ay bumaling ito kay Ara at hinawakan ang magkabilang kamay nito. Alagaan mo ang apo ko, Hija, mahinang sabi ng matanda, ngunit sapat na para marinig ni Alex. May sugat ang puso niyan na ikaw lang ang makakagamot. Natigilan si Ara. Ang ngiti sa kanyang labi ay bahagyang nawala, napalitan ng pagkalito. Nakita ni Alex kung paano nanlaki ang mga mata nito, sinusubukang intindihin ang ibig sabihin ng matanda. Narinig iyon ni Alex at isang pamilyar na inis ang gumapang sa kanya. Sugat sa puso. Kalokohan. Sentimental na kalokohan ng isang matanda. Ibinabaon na niya ang nakaraan. Isinara na niya ang pinto sa bahaging iyon ng kanyang buhay. Mumiti lang si Lola Lourdes, isang makahulugang ngiti, bago marahang pinisil ang kamay ni Ara. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palabas, iniwan ang dalawa sa isang biglaang katahimikan. Sa sandaling sumarado ang pinto at umandar na ang sasakyan ng kanyang lola, ang init at paglalambing sa ere ay biglang naglaho na parang bula. Binitawan ni Alex ang pagkakaakbay kay Ara. Ang distansya sa pagitan nila ay bumalik, mas malawak at mas nakakailang pa kaysa dati. Si Ara ay nakatayo lang doon, nakatingin sa sahig, tila pinoproseso pa rin ang mga huling salita ni Lola Lourdes. Hindi alam ni Alex kung ano ang sasabihin. Dapat ba niyang purihin ito sa magandang pag-arte? Dapat ba niyang sabihin na good job? Pero ang mga salitang iyon ay tila mali. Ang nakita niya kanina ay hindi mukhang pag-arte. Masyado iyong natural. Masyadong totoo. Sa halip wala siyang sinabi. Tumalikod si Alex at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang opisina. Pabalik sa kanyang mundo. Pabalik sa kontrol. Sir. Napatigil siya sa paglalakad, ngunit hindi siya lumingon. Iyong sinabi po ni Lola. Nagsimulang magsalita si Ara, ang boses ay nag-aalinlangan. Ano po ang ibig niyang sabihin? Wala, mabilis at mariing sagot ni Alex. And my Lola is old and sentimental. Don't think about it, you did your part today. That's all that matters. At nagpatuloy na siya sa paglalakad, hindi na hinintay ang sagot nito. Isinara niya ang pinto ng kanyang opisina, at ang tunog niyon ay tila isang pader na muling itinayo sa pagitan nilang dalawa. Umupo siya sa kanyang silya at sinubukang ibalik ang atensyon sa mga papeles sa kanyang mesa. Ngunit ang mga numero at graph ay lumalangway sa kanyang paningin. Ang imahe na bumabalik sa kanyang isipan ay hindi ang quarterly report, kundi ang imahe ni Ara na nakikipagtawanan sa kanyang lola.
Ang imahe ng paglambot ng mukha ng pinakamatigas na babaeng kilala niya dahil sa simpleng dalagang ito. Magaling siyang umarte, sabi niya sa sarili. That's what I'm paying her for. Pero hindi siya kumbinsido. At ang mga salita ng kanyang lola. May sugat ang puso niyan. Napapikit siya ng mariin, isang alaala ang mabilis na dumaan sa kanyang isipan, ang mapanuyang mukha ni Katrina, ang sakit ng pagkakanulo. Binuksan niya ang kanyang mga mata, ang panga ay naninigas. Kalokohan. Ngunit nang tumingin siya sa bintana ng kanyang opisina, kung saan tanaw niya ang isang bahagi ng hardin, nakita niya si Ara na nakaupo sa isang bench. Nakayuko ito, tila malalim ang iniisip. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kasunduang ito, tiningnan siya ni Alex hindi bilang isang solusyon, hindi bilang isang empleyado, o isang investment. Tiningnan niya ito bilang si Ara. Ang babaeng nagawang paamuin ang isang dragon sa loob ng isang oras. Ang babaeng ngayon ay palaisipan sa kanya. Ang simple at malinis na transaksyon ay biglang nagkaroon ng isang hindi inaasahang variable. May nagbago. At hindi niya gusto ang pakiramdam na iyon. Lumipas ang mga araw pagkatapos ng pagbisita ni Lola Lourdes. Nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa hangin sa loob ng mansyon. Hindi na ito kasing lamig ng dati. Si Alex ay nanatiling malayo, ngunit may mga pagkakataong nahuli siya ni Ara na nakatingin sa kanya, na para bang sinusubukan siyang basahin. At si Ara, dala-dala pa rin niya sa kanyang isipan ang mga salita ng matanda. May sugat ang puso niyan. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa karaniwang katahimikan, biglang nagsalita si Alex. May event ang kumpanya sa Biyernes. Isang charity ball. You need to come with me. Napatigil sa pagsubo si Ara. Event po. Sa labas? Yes, sagot ni Alex, hindi nag-aangat ng tingin. It's a very public event, maraming media. We need to be seen together. Consider it your first official public appearance as Emret Valenciano. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Ara. Isang bagay ang magpanggap sa harap ng lola ni Alex. Pero ibang-iba na kapag sa harap ng daan-daang tao at mga kamera. Paano kung magkamali siya? Paano kung mapahiya niya si Alex? Wala po akong damit na para doon, sir, halos pabulong niyang sabi. I've taken care of that, sabi nito. May darating bukas para kunin ang sukat mo. At ganoon na nga ang nangyari. Kinabukasan, isang grupo ng mga stylist ang dumating, may dalang mga tape measure at swatches ng tela. Pakiramdam ni Ara ay isa siyang manika na binibihisan. Nang dumating ang gabi ng Biyernes, nakahanda na sa kanyang kama ang isang simple, ngunit eleganteng gown. Kulay tsampag ito na may disenyong bumabagay sa kanyang katawan nang hindi masyadong mahalay. Simple lang. Pero alam niyang napakamahal nito. Habang inaayos niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin, hindi niya makilala ang babaeng nakikita niya. Ang make-up ay magaan lang pero nagbigay buhay ito sa kanyang mukha. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang maluwag na bun. May kumatok sa pinto. Si Alex. Suot nito ang isang itim na tuksedo na perpektong nakabagay sa katawan nito. Mas gwapo ito kaysa sa karaniwan. Sa kamay nito, may hawak itong isang maliit na itim na kahon. You need to wear this, sabi nito at binuksan ang kahon. Sa loob, isang kwintas na may kumikinang na diamante ang nakalagay. Simple, pero sumisigaw ng yaman. Hindi ko po kailangan yan, sir, sabi ni Ara. It's part of the costume, Ara, malamig na sabi ni Alex. Wear it, see. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang sinusubukan niyang isuot ang kwintas, ngunit hindi niya makuha ang lock nito. Bumuntong hininga si Alex. Ako na. Lumapit ito sa likuran niya. Naramdaman ni Ara ang init ng katawan nito. Naamoy niya ang mamahaling pabango nito. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Marahan nitong inalis ang kanyang buhok sa kanyang batok, at naramdaman niya ang malamig na metal ng kwintas sa kanyang balat, na sinundan ng magaan na pagdampi ng mga daliri nito. Natapos nito ang pagsara sa lock. Ngunit sa loob ng ilang segundo, nanatili ang mga kamay nito sa kanyang mga balikat, habang pareho silang nakatingin sa kanilang refleksyon sa salamin. Let's go, sabi nito sa wakas, at ang sandaling iyon ay nabasag. Ang venue ay isang grand ballroom sa isang 5-star hotel.
Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ang lahat ng tao ay nakabihis ng napakagara. Pakiramdam ni Ara ay isa siyang impostor. Hinawakan ni Alex ang kanyang baywang. Smile, bulong nito. We're on stage. At nagsimula ang pag-arte. Ngumiti si Ara. Tumango siya sa mga taong bumabati sa kanila. Hinahayaan niya si Alex na ipakilala siya. Livay wife, Ara. Ang bawat salita ay parang musika at lason sa kanyang pandinig. Nang biglang, isang boses ang pumukao sa kanilang atensyon. Isang boses na matamis ngunit may bahid ng kamandag. Well. Alejandro, Dinlay dear. Lumingon si Ara at nakita niya ang isang babaeng napakaganda. Matangkad, balingkinitan, at suot ang isang kulay dugong gown na tila mas mahal pa sa kotse. Ang mukha nito ay parang isang anghel, ngunit ang mga mata ay matalim. Nakita ni Ara ang bahagyang paninigas ng panga ni Alex. Katrina, sabi ni Alex, ang boses ay walang emosyon. Ngumiti si Katrina, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumingin ito kay Ara mula ulo hanggang paa. So, this is her. The replacement. Pagkatapos ay bumaling ito kay Ara. Hi. I'm Katrina Gonzalez. I'm Alex's old friend. Ara, maikling sagot ni Ara, naramdaman niya ang panliliit sa titig ni Katrina. Ara the cashier, right, sabi ni Katrina, sapat na malakas para marinig ng mga taong malapit sa kanila. How brave of you to step into a world like this. Hindi ka ba nalulula? Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang pisngi. Hinigpitan ni Alex ang hawak sa kanyang baywang. Katrina, we're leaving, mariing sabi ni Alex. Oh, don't be in such a hurry, Alex, sabi ni Katrina, at sa isang mabilis na galaw, na parang hindi sinasadya, ay natabig nito ang hawak nitong baso ng red wine. Ang laman yon ay tumapon, direkta sa harap ng champagne-colored gown ni Ara. Oh, my God! I'm so sorry, sigaw ni Katrina, ngunit ang pagkagulat sa kanyang mukha ay halatang peke. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang malaking pulang mansa sa gown ni Ara ay parang isang malaking sugat. Naramdaman ni Ara ang mga bulungan. Ang mga mapanuring tingin. Gusto niyang magpalamon sa lupa. Nangingilid na ang kanyang mga luha. Bago pa man siya makagalaw o makapagsalita, naramdaman niya ang pag-alis ni Alex sa kanyang tabi. Akala niya, iiwan na siya nito. Ngunit humakbang si Alex sa pagitan niya at ni Katrina. Hinubad nito ang kanyang suit jacket at marahang ipinatong sa mga balikat ni Ara, tinatakpan ang mansa. Tumingin si Alex, hindi kay Ara, kundi diretso sa mga mata ni Katrina. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng yelo at bakal, sapat para patahimikin ang buong paligid. She is Ret Valenciano. Bawat salita ay mabigat at may diin. Show some respect. Natigilan si Katrina. Ang pekeng pag-aalala sa mukha nito ay nawala, napalitan ng inis at pagkagulat. Hinawakan ni Alex ang kamay ni Ara. Let's go home, sabi nito, at nagsimula silang maglakad papalabas, iniwan si Katrina na nakatayo doon na parang isang estatwa. Habang naglalakad sila sa gitna ng nagbubulungang mga tao, ang tanging nararamdaman ni Ara ay ang init ng kamay ni Alex na nakahawak sa kanya at ang bigat ng jacket nito sa kanyang mga balikat. Ang kahihiyan ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagiging protektado. Sa loob ng sasakyan pauwi, walang nagsalita. Ang katahimikan ay mabigat, ngunit hindi na ito kasing lamig ng dati. Si Ara ay nakatingin lang sa labas ng bintana, yakap-yakap ang jacket ni Alex. Sa wakas, nagsalita siya, ang boses ay halos isang bulong. Salamat, sir. Hindi lumingon si Alex. Ang mga mata nito ay nakatuon sa daan. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa manibela. I was just protecting his investment. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ara na parang isang sampal. Mas masakit pa kaysa sa red wine. Mas masakit pa kaysa sa mga tingin at bulungan. Ang lahat ng init at pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang kandilang hinipan ng hangin. Bumalik ang lahat sa dati. Isa siyang investment. Isang kontrata. Isang pagpapanggap. Napayuko siya at sa dilim ng sasakyan, isang luha ang tuluyang pumatak mula sa kanyang mga mata.
Ang mga salitang binitiwan ni Alex sa kotse, "was just protecting EE investment," ay nagtayo muli ng isang pader na yelo sa pagitan nilang dalawa ni Ara. Sa sumunod na mga araw, ang mansyon ay bumalik sa dati nitong katahimikan. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay may kasamang bigat. Isang hindi masabing tensyon. Para kay Alex, mas mabuti na iyon. Ang nangyari sa charity ball ay isang paalala kung bakit kailangan niya ng distansya. Ang pagtatanggol niya kay Ara ay hindi dahil sa personal na dahilan. Iyon ay isang kalkuladong galaw para protektahan ang integridad ng pangalang Valenciano at ang kasunduan nila. Iyon lang. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa sarili. Isang Sabado ng hapon, habang nilulunod niya ang sarili sa trabaho sa loob ng kanyang opisina, isang tunog ang pumutol sa kanyang konsentrasyon. Hindi ito katok. Isang malakas na tunog ng doorbell na sinundan ng sunod-sunod pang pagpindot. Nairita si Alex. Sino ang mang-istorbo sa kanya sa araw ng pahinga? Narinig niya ang mga yabag ni Manang Celia na nagmamadaling pumunta sa pinto. Pagkatapos ay isang kaguluhan ng mga boses, malalakas, masisigla, at sobrang pamilyar sa pandinig na Pilipino, ngunit sobrang banyaga sa loob ng kanyang tahimik na bahay. "Naku, ang ganda naman pala dito." Parang sa scene, isang boses ng lalaki ang narinig niya. "Tay, dahan-dahan lang po sa pagsasalita," saway ng isang pamilyar na boses. Boses ni Ara. May bakas ng pagkataranta sa tono nito. Kumunot ang noo ni Alex. Lumabas siya ng kanyang opisina, handang paalisin kung sino man ang mga bisitang ito na hindi sumusunod sa protokol. Pagdating niya sa Grand Foyer, natigilan siya. Sa gitna ng kanyang minimalist at kulay abo na sala, nakatayo ang tatlong tao, na parang mga makukulay na ibon na napadpad sa isang nagielong lugar. Isang lalaking nasa 50 na may malaking tiyan at masayang ngiti, isang babaeng mukhang mahinhin, at isang binatang mukhang teenager. Napapaligiran sila ng mga bayong na puno ng kung ano-ano at mga malalaking karton na tinalian ng straw. At sa tabi nila, nakatayo si Ara, namumutla at mukhang gusto nang magpalamon sa lupa. Alex. Nautal na sabi ni Ara. Sila ang pamilya ko." Ang tatay ni Ara, nahula ni Alex ay si Mang Berto mula sa file, ay ngumiti ng malapad nang makita siya. "Iho, ikaw pala si Alejandro. Aba, mas gwapo ka pala sa personal," sabi nito, lumapit at tinapik siya ng malakas sa balikat. Si Alex, na hindi sanay sa kahit anong pisikal na kontak mula sa isang estranghero, ay bahagyang napaatras. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. "Pasensya ka na, iho, hindi na kami nakapag-text. Nasira kasi ang cellphone nitong si Bunso," sabi ng nanay ni Ara, si Aling Nena. "Nag-aalala na kasi kami kay Ara, kaya sinadya na namin. Nagdala na rin kami ng mga gulay at prutas galing sa probinsya." Ang buong sitwasyon ay isang bangungot. Ang kanyang kontroladong mundo ay biglang sinakop ng ingay, ng mga bayong, at ng amoy ng hinog na mangga. Napilitan si Alex na ngumiti. Isang ngiti na sa tingin niya ay mukhang isang ngiwi. "Welcome po sa bahay namin." Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakamaingay at pinakakakaibang hapunan sa buong buhay ni Alex. Ang mahabang mesa na dati tahimik ay napuno ng mga pagkaing dinala ng pamilya Santos. Adobong manok, sinigang na baboy, sariwang ensalada. Ang amoy ng bawang at sibuyas ay pumuno sa hangin, isang amoy na sobrang domestic at sobrang totoo. Si Mang Berto ay umupo sa tabi ni Alex at walang tigil sa pagtatanong. "Ilang taon ka na nga ulit, iho? Kailan niyo balak magka-baby? Malaki ba ang sweldo mo bilang Si Alex ay sumasagot sa mga monosyllabic na salita, 32. "Soon. It's sufficient." Si Ara naman ay walang tigil sa pagsaway sa kanyang ama. "Tay, ano ba yan? Nasa hapagkainan tayo." Si Alex ay nakatingin lang, pakiramdam niya ay isa siyang anthropologist na nag-obserba sa isang hindi pamilyar na tribo. Ang gulo. Ang ingay. Ang kawalan ng pormalidad. Nakakainis. Pero sa ilalim ng inis, may isang maliit, nakatagong bahagi sa kanya na namamangha. Ito pala ang itsura ng isang pamilya. Pagkatapos ng hapunan, dumating ang isa pang problema. Ang tulugan. "Sige, mga anak, mauna na kami sa taas," sabi ni Aling Nena. "Kami na ni Bunso sa isang guest room, at itong tatay niyo sa kabila."
Kayo nang bahala sa kwarto nyo, Ara. Magpahinga na kayong mag-asawa. Natigilan sina Alex at Ara. Pareho silang napatingin sa isa't isa. Mag-asawa. Kwarto nyo. Walang nagawa si Alex kundi ang tumango. Isang pagkakamali lang at mabubuking sila. Sinundan niya si Ara papunta sa kwarto nito. Pagkasara ng pinto, ang bigat ng sitwasyon ay bumagsak sa kanilang dalawa. Sorry, agad na sabi ni Ara, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko po alam na darating sila. Nakakahiya po sa inyo. Hindi sumagot si Alex. Tumingin siya sa paligid ng kwarto. Ang kwartong ito ay teritoryo ni Ara. Ngayon, pati siya ay nakakulong dito. I'll sleep on the couch, sabi niya, tinuturo ang maliit na sofa sa isang sulok. Naku, sir, wag po, sabi ni Ara. Ako na lang po dyan. Kama niyo po to ay, kwarto niyo po pala to. Just stop talking, sabi ni Alex, hinilot ang kanyang sentido. Ako na sa couch. End of discussion. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa hindi komportabling sofa, pinakinggan ni Alex ang mahinang paghinga ni Ara mula sa kama. Pinilit niyang matulog, ngunit ang kanyang isipan ay gising na gising. Ang bahay niya ay hindi na sa kanya. Ang buhay niya ay hindi na sa kanya. At ngayon, pati ang gabi niya ay hindi na sa kanya. Kinabukasan, maagang gumising si Alex para takasan ang lahat. Nagpunta siya sa hardin, umaasang makakakuha ng kahit kaunting katahimikan. Ngunit maya-maya, narinig niya ang mga yabag sa likuran niya. Si Aling Nena. Magandang umaga, iho, bati nito, may hawak na isang tasa ng kape. Pinagtimpla kita. Kinuha ni Alex ang tasa. Salamat po. Alam mo, Alex, sabi ng matanda, umupo sa bench sa tabi niya. Noong una, nag-aalala ako para kay Ara. Biglaan ang pagpapakasal nyo. Hindi ka namin kilala. Pero kagabi, habang pinapanood ko kayo nakita kong masaya siya. Hindi alam ni Alex kung ano ang sasabihin. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya, pagpapatuloy ni Aling Nena, ang boses ay puno ng sinseridad. At salamat sa tulong mo para sa operasyon ko. Utang namin sa'yo ang buhay ko. Biglang nakaramdam ng pagkailang si Alex. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng pasasalamat. Ang pasasalamat na natatanggap niya ay laging may kasamang interes. Pero ito ay puro at totoo. I can see you're a good person, sabi pa nito. Alam kong mamahalin mo ng tunay ang anak ko. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa konsensya ni Alex. Good person. Isa siyang manloloko. Nakikipaglaro siya sa damdamin ang buong pamilyang ito para lang sa sarili niyang kapakanan. Nang gabing iyon, bago sila matulog, habang nag-iinuman ng beer si Alex at si Mang Berto sa pasyo, tinapik ulit siya nito sa balikat. Medyo lasing na ito, pero ang mga mata nito ay seryoso. Alam mo, iho, swerte ka kay Ara. Napakabuting bata niyan, sabi nito, ang boses ay medyo garalgal na. Tumango lang si Alex. Tinitigan siya ni Mang Berto, at sa isang iglap, nawala ang kalasingan sa mga mata nito. Napalitan iyon ng isang matalas at mapanuring tingin ng isang ama. Pero sana di. Huminga ito ng malalim. Totoo lahat ng ito. Ang mga salita ay binitiwan sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Hindi ito isang tanong. Hindi ito isang akusasyon. Isa itong pag-asa. Isang hamon. Naiwan si Alex na walang masabi, hawak ang bote ng beer, habang ang mga salita ng isang simpleng magsasaka mula sa probinsya ay umalinggaw sa kanyang isipan, mas malakas pa kaysa sa kahit anong sigaw ng kanyang lola o insulto ni Katrina. Kinaumagahan, umalis ang pamilya ni Ara. Ang maingay na mansyon ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit ang katahimikan na bumalot sa mansyon ngayon ay iba. Hindi ito ang malamig at nakakailang na katahimikan ng mga unang araw. Ito ay isang katahimikang may kulang. Parang isang silid na dati puno ng musika at ngayon ay biglang nawala ng tunog. Hinahanap-hanap ni Ara ang tawa ng kanyang tatay, ang malambing na boses ng kanyang nanay at ang mga kalokohan ng kanyang kapatid. Naiwan siyang nakatayo sa sala, pinagmamasdan ang mga bakas na iniwan nila, isang bayong ng mga prutas sa kusina, isang dyaryo sa coffee table. Manang Celia will clean that up. Nagulat si Ara sa boses ni Alex na nagmula sa kanyang likuran.
Lumingon siya at nakita itong nakatayo malapit sa hagdan, suot pa rin ang damit bahay. Ako na lang po, sir, sabi ni Ara. Kailangan ko rin po ng gagawin. Hindi sumagot si Alex, ngunit hindi rin ito umalis. Pinanood lang siya nito habang nagsisimula siyang magligpit. Kinuha niya ang mga baso, pinunasan ang mesa, at inayos ang mga unan sa sofa. Gumalaw siya ng mabilis, umaasang sa pamamagitan ng pagiging abala ay maiiwasan niya ang mga mata nitong nakamasid. Biglang may natapakan siyang isang balat ng saging na naiwan ng kanyang kapatid. Nadulas siya. Aray! Napapikit siya, hinihintay ang pagbagsak sa makintab na sahig. Ngunit hindi iyon dumating. Sa halip, naramdaman niya ang isang malakas na braso na pumulupot sa kanyang baywang, pinipigilan siya sa pagkahulog. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang mukha ni Alex ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Ang mga mata nito, na laging seryoso at malamig, ay nagpapakita ng bakas ng pag-aalala. Are you okay? Tanong nito, ang boses ay mas malumanay kaysa sa karaniwan. Hindi makasagot si Ara. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso ay hindi dahil sa takot sa pagkahulog, kundi dahil sa lapit nila sa isa't isa. Dahan-dahan siyang itinayo ni Alex. Mag-iingat ka sa susunod. Salamat, sir, nautal niyang sabi. Nang makita ni Alex ang balat ng saging sa sahig, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang tunay na ngiti. Your family is something else, sabi nito, at may bahid ng amusement sa kanyang boses. Dahil sa ngiting iyon, hindi napigilan ni Ara na mapangiti rin. Pasensya na po ulit sa gulo. Umiling si Alex. At pagkatapos, sa pinakakakaibang sandali sa loob ng mansyon, sabay silang natawa. Isang mahinang tawa mula kay Alex at isang hindi mapigilang tawa mula kay Ara. Ang tunog niyon ay umalinggaw sa tahimik na sala, binabasag ang yelo na matagal nang namamagitan sa kanila. Iyon ang unang pagkakataon na narinig niyang tumawa ito. At ang tunog niyon ay mas maganda pa sa kahit anong musika. Nang humupa ang kanilang tawanan, nanatili ang isang komportableng katahimikan. Nang gabing iyon, habang nagkakape si Ara sa kanyang balcony, nagulat siya nang makitang lumabas din si Alex sa balcony nito. Hindi ka pa natutulog, tanong nito. Umiling si Ara. Hindi pa po ako inaantok. Tumingin si Alex sa kalangitan. It's too quiet. Tumango si Ara. Nasanay din po siguro kayo sa ingay nila. Ngumiti ulit si Alex. Maybe. Lumapit ito at sumandal sa railings. Ilang talampakan lang ang layo mula sa kanya. You have a nice family, Ara. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag siya nito sa pangalan niya nang walang kasamang apelyido at walang investment na kasunod. Kahit po magulo sila. Kahit magulo sila pag-ulit nito. Tumingin ito sa malayo. Eve's parents were always busy building the empire. This house was always big and empty. Laging tahimik. Naalala ni Ara ang sinabi ni Lola Lourdes. May sugat ang puso niyan. Ito na siguro iyon. Ang kalungkutan. Hindi alam ni Ara kung ano ang sasabihin. Kaya nanahimik na lang siya, hinahayaan siyang magsalita kung gugustuhin niya. You know, pagpapatuloy ni Alex, ang boses ay halos isang bulong. That night when Lola visited. You were good with her. Natural. I've never seen her warm up to someone that fast. Mabait po si Lola, sabi ni Ara. She is, sabi ni Alex. But she's also tough. She saw something in you, Ara. Napatingin si Ara sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa dilim ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may ibang kinang sa mga mata ni Alex. Hindi na ito ang malamig at kalkuladong tingin ng isang si. Ito ay tingin ng isang lalaking nalulungkot. Hindi niya alam kung sino ang unang gumalaw. Basta ang alam niya lang, ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawawala. Hindi niya inaasahan. Ang paglapit ng mukha nito ang pagtitig nito sa kanyang mga mata na parang maihinahanap at pagkatapos, ang marahan ngunit sigurado nitong pagdampi ng mga labi sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ang tasa ng kape sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. Ang halik ay hindi marahas. Malambot ito.
Nag-aalinlangan sa simula na para bang sinusubukan ang tubig bago ito lumalim. Ito ay isang halik na puno ng mga hindi masabing salita. Puno ng kalungkutan. Puno ng pangungulila. At sa kanyang pagkagulat, imbes na itulak ito, naramdaman ni Ara ang sarili niyang pumikit. Itinugon niya ang halik. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Nakatitig lang sila sa isa't isa, parehong gulat sa nangyari. Ang hangin ay napuno ng isang kuryenteng hindi nila maipaliwanag. Ano ito? Ano ang ibig sabihin nito? Biglang, ang sandali ay nabasag ng isang matinis na tunog. Ang tunog ng cellphone ni Alex. Para silang natauhan. Mabilis na lumayo si Alex, kinuha ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Tumingin si Ara sa screen. Katrina calling. Hindi ito sinagot ni Alex. Ininob niya ang tawag. Ngunit maya-maya, isang text message ang dumating. Binuksan ito ni Alex at nakita ni Ara ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang lambot na nakita niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na tigas at lamig. Ikiniling nito ang screen ng cellphone paharap sa kanya. Napatakip ng bibig si Ara. Isang litrato. Siya iyon, nakatayo sa labas ng isang bangko. Kamiting niya ang isang lalaki, isang matandang kaibigan ng kanyang ama, na tumutulong sa kanila sa mga papeles ng utang. At sa litrato, kuha sa isang angulong mukhang masama, para siyang may inaabot na sobre sa lalaki, habang ang lalaki ay may inaabot sa kanyang isang papel na mukhang tseke. Sa ilalim ng litrato, may text mula kay Katrina. Looks like your new wife is just like your old fiancé. Making deals behind your back. Napatingin si Ara mula sa cellphone pabalik kay Alex. Nakita niya ang pagbabalik ng duda sa mga mata nito. Ang pader na yelo na gumuho kanina lang ay muling itinatayo, mas mataas at mas matibay pa kaysa dati. At sa isang iglap, ang pag-asa na namuo sa kanyang dibdib ay naglaho, napalitan ng isang pamilyar na yelo ng takot. Ang halik. Ang init ng mga labi ni Ara sa kanya. Ang lambot. Ang sorpresa. Sa isang sandali, ang lahat ng pader na itinayo ni Alex sa paligid ng kanyang sarili ay gumuho. Sa isang sandali, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, isang koneksyon. Isang marupok na pag-asa. At sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang pangalan ni Katrina sa screen ay parang isang balde ng nagyielong tubig. At ang litrato. Ang litratong iyon ay isang saksak sa sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Ang mga salita ni Katrina, just like your old fiancé. Making deals behind your back, ay ang laso na mabilis na kumalat sa buong sistema niya. Ganito rin nagsimula iyon. Ang mga lihim na pag-uusap. Ang mga hindi maipaliwanag na pera. Ang mga ngiting hindi umaabot sa mata. Ang pagkukunwari. Ang lambot sa kanyang mukha ay napalitan ng yelo. Ang pag-asa ay napalitan ng pamilyar na pait. Ang pagtitiwala na nagsisimula palang sumibol ay dinurog bago pa man ito makapag-ugat. Napatingin siya kay Ara. Sa mukha nito, nakita niya ang pagkataranta. Ang takot. At sa isipan ni Alex na nilaso na ng duda, ang takot na iyon ay hindi takot ng isang inosente, kundi takot ng isang taong nahuli sa akto. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa loob ng bahay. Hindi niya kayang manatili sa balcony na iyon, sa lugar kung saan, ilang segundo lang ang nakalipas, ay naging tanga siya. Alex. Sergey. Narinig niyang tawag ni Ara, sumusunod sa kanya. Magpapaliwanag po ako. Huminto siya sa gitna ng sala. Hinarap niya ito, ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Kinuha niya ang kanyang cellphone at marahas na inihagis ito sa ibabaw ng glass coffee table. Ang tunog niyon ay umalingaw sa katahimikan. Explain, sabi niya, ang boses ay walang kabuhay-buhay ngunit puno ng panganib. Nanginginig na lumapit si Ara sa mesa at tiningnan ang litrato. Namutla ito. Sino siya? Tanong ni Alex, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Sino ang lalaking yan, Ara? Kay kaibigan po siya ni tatay, nauutal na sabi ni Ara. Si Mang Lito po. Tinutulungan niya lang po ako sa mga utang na naiwan ni tatay. Utang? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa labi ni Alex. Ang tunog niyon ay hindi katulad ng tawa nila kanina lang. Ito ay walang saya, puno ng pangungutya.
Binigyan kita ng 20 milyon. Anong utang pa ang pinoproblema mo? Hindi po ganoon. Then what is it? Sigaw ni Alex, ang kanyang kontrol ay tuluyan ng nawala. Lumapit siya dito, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit. Who is he? How much did he pay you? Para saan? Para ibenta ang mga sikreto ko? Ang mga kahinaan ko? Ganoon din ba ang ginawa mo sa pamilya mo? Nagpanggap ka na mabait na anak para lang makuha ang gusto mo? Ang bawat salita ay isang bala na direkta niyang ipinaputok dito. Gusto niya itong saktan. Gusto niyang maramdaman nito ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Ang sakit ng pagkakanulo. Nakita niya ang pagtulo ng mga luha sa mga mata ni Ara. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi totoo, sabi ni Alex. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso. Alam mo, muntik na akong maniwala. Sa pagiging simple mo. Sa pagiging mahiyain mo. Sa pag-aalaga mo sa lola ko. Sa pagngiti mo sa pamilya mo. Ang galing. Ang galing mong umarte. Hinigpitan niya ang hawak sa braso nito, halos hindi niya namamalayan ang sarili niyang lakas. I knew it, bulong niya, mas para sa sarili niya kaysa dito. Ang mga salita ay puno ng laso na matagal na niyang kinikimkim. All women are the same. You're just a better actress than she was. Isang malutong na tunog ang pumunit sa hangin. Ang pisngi ni Alex ay biglang uminit. Ang ulo niya ay bahagyang tumagilid dahil sa lakas ng sampal ni Ara. Napatulala siya, mas dahil sa gulat kaysa sa sakit. Sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama, ngayon lang niya nakita ang apoy sa mga mata nito. Ang takot ay nawala, napalitan ng isang malalim na sakit at galit. Hindi ako si Katrina, mariing sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Binitawan nito ang braso niya na parang ito'y isang nagniningas na bakal. Hindi pera ang habol ko sa'yo. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi ngayon, ngunit hindi ito mga luha ng kahinaan. Ito ay mga luha ng isang pusong nasugatan ng malalim. Puso mo sana. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Alex ng mas malakas pa kaysa sa sampal. Pero ngayon, nakita ko na di. Umiling si Ara, ang mga mata nito ay puno ng isang nakakawasak na kalinawan. Wala ka pala nun. Pagkasabi noon, tumalikod ito at mabilis na tumakbo paakyat ng hagdan. Narinig niya ang malakas na pagbagsak ng pinto ng kwarto nito, na sinundan ng tunog ng lock. Naiwan si Alex na nakatayo sa gitna ng sala, ang init ng sampal ay nanunuot pa rin sa kanyang pisngi. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ngayon ay mas mabigat, mas nakakabingi at puno ng mga salitang hindi na niya mababawi. Tiningnan niya ang kanyang kamay, ang kamay na humawak dito ng mahigpit. At pagkatapos ay tiningnan niya ang cellphone sa mesa, na nagpapakita pa rin ng litrato na sumira sa lahat. Gusto niyang paniwalaan ang sarili niya. Gusto niyang paniwalaan na tama siya, na si Ara ay isa lang ding manloloko. Dahil kung hindi, kung nagsasabi ito ng totoo. Ibig sabihin, siya ang kontrabida. Siya ang sumira sa isang bagay na nagsisimula palang mamukadkad. Sinaktan niya ang isang inosenteng tao dahil sa mga multo ng kanyang nakaraan. Napaupo siya sa sofa, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, at isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang tibok ng kanyang puso ay malakas, ngunit hindi dahil sa galit. Dahil ito sa isang nakakabinging realisasyon. Puso mo sana. Ang mga salita ni Ara ay umalinggaw sa kanyang isipan, isang akusasyon na mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sakit. Naalala niya ang itsura ni Ara habang nakikipagtawanan sa pamilya nito. Naalala niya ang sinseridad sa mga mata nito nang kausapin nito ang kanyang lola. Naalala niya ang lambot ng mga labi nito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Walang bahid ng pagkukunwari. Walang bahid ng panlilinlang. At dinurog niya ang lahat ng iyon sa loob lang ng ilang minuto. Dinampot niya ang kanyang cellphone. Tinitigan niya ulit ang litrato. Ngayong wala na ang pulang ulap ng galit sa kanyang paningin, nakita niya ang mga bagay na hindi niya napansin kanina. Ang lalaki sa litrato ay mukhang disente at mas matanda. Ang ekspresyon sa mukha ni Ara ay seryoso, hindi malandi o palihim. Mukha itong isang normal na transaksyon sa labas ng bangko. Ang problema ay wala sa litrato. Ang problema ay nasa kanya. Ginamit niya ang mukha ni Katrina at ipinatong ito sa mukha ni Ara.
Hinusgahan niya si Ara gamit ang mga kasalanan ng ibang tao. Binuhos niya ang laso ng kanyang nakaraan sa isang tasang malinis, at ipinainom ito sa nag-iisang tao na nagpakita sa kanya ng totoong kabaitan sa loob ng mahabang panahon. Naalala niya ang bawat salitang binitiwan niya. All women are the same. You're just a better actress than she was. Isang sampal. Napahawak si Alex sa kanyang pisngi. Kulang pa iyon. Kulang pa ang isang sampal para sa sakit na idinulot niya. Ang halik sa balcony ay hindi kasama sa kontrata. Ang pag-aalala niya para dito. Ang unti-unting paghanga. Ang pag-asa. Walang anuman sa mga iyon ang nakasulat sa papel na pinirmahan nila. Iyon ay totoo. At natakot siya. Natakot siyang muling magtiwala. Kaya sa unang pagkakataon na binigyan siya ng pagkakataon para magduda, niyakap niya ito. Ginamit niya ito bilang sandata para itulak palayo si Ara, bago pa man ito makalapit ng husto. Bago pa man siya muling masaktan. Ngunit sa ginawa niya, siya ang nanakit. At ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay higit pa sa sakit na idinulot sa kanya ni Katrina. Dahil ang sakit na ito ay galing sa pagsisisi. Puso mo sana. Isang alok. Isang handog na hindi niya nakita dahil nabulag siya ng sarili niyang mga demonyo. Tumayo si Alex at dahan-dahang naglakad papunta sa paanan ng hagdan. Tumingala siya sa direksyon ng kwarto ni Ara. Ang pinto ay sarado. Nakalock. Isang pisikal na harang na sumisimbolo sa pader na muli niyang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na baka hindi na niya kailanman magigiba. Gusto niyang umakyat. Gusto niyang kumatok. Gusto niyang sumigaw ng sorry. Pero anong sasabihin niya? Na sorry, akala ko kasi katulad ka ng ex ko. Na sorry, nadala lang ako ng trauma ko. Ang mga dahilan ay tunog hungkag. Walang salita ang makakapagbura sa mga masasakit na bagay na sinabi niya. Walang salita ang makakapagbalik sa tiwalang winasak niya. Napaupo siya sa unang baitang ng hagdan, ang kanyang ulo ay nakayuko sa pagkatalo. Ang malawak at tahimik na mansyon na dati kanyang santuwaryo ay naging kanyang kulungan. Ang katahimikan na dati niyang gusto ay naging isang nakakabinging paalala ng kanyang pagkakamali. Ngayon, ang katahimikan ay tunog ng isang pusong nawasak. Ang puso ni Ara. At marahil, pati na rin ang sa kanya. 2 araw. 2 araw na nakakulong si Ara sa kanyang kwarto. Ang pagkain na iniiwan ni Manang Celia sa labas ng pinto ay halos hindi niya ginagalaw. Ang malawak na silid na dati isang simbolo ng isang bagong buhay ay naging kanyang kulungan. Ang bawat sulok ay isang paalala ng mga masasakit na salitang binitiwan ni Alex. All women are the same. You're just a better actress. Paulit-ulit na umalingaw ang mga iyon sa kanyang isipan, kasabay ng alaala ng halik na nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa. Isang pag-asa na dinurog ng walang awa. Hindi na siya umiiyak. Naubos na ang kanyang mga luha. Ang natira na lang ay isang manhid na pakiramdam. Isang malalim na pagkapagod. Tapos na. Kailangan na niyang tapusin ito. Bukas, aalis siya. Iyon ang desisyon niya. Tahimik siyang aalis, tatapusin ang kontrata, at susubukang pulutin ang mga basag na piraso ng kanyang sarili. Nang umagang iyon, habang nag-iimpake siya ng kanyang mga damit pabalik sa luma niyang maleta, may kumatok sa pinto. Maam Ara, boses ni Manang Celia, puno ng pag-aalala. Maam, kailangan niyo po itong makita. Nag-aalangan man ay binuksan ni Ara ang pinto. Hawak ni Manang Celia ang isang tablet. Ang mukha ng matanda ay puno ng awa. Ano po yan, Manang? Inabot sa kanya ang tablet. At nakita niya. Isang sikat na entertainment blog. Sa pinakaitaas ng page, isang malaking litrato nila ni Alex, kuha noong charity ball. Ang litrato kung saan nakasuot siya ng jacket nito. Mukha silang perpektong mag-asawa. Ngunit ang headline sa ilalim nito ay isang bombang sumabog sa kanyang harapan. This price a love, see Alejandro Valenciano's fake marriage, see convenience store cashier. Sources Eve it's a multi-million peso deal. Nabitawan ni Ara ang tablet. Mabuti na lang at nasalo ito ni Manang Celia. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Binasa niya ulit. Ang mga salita ay lumabo sa kanyang paningin.
Fake marriage. ₱1,000,000 deal. May mga detalye. Ang biglaan nilang pagpapakasal. Ang kanyang trabaho. Ang kanyang sitwasyon sa pamilya. Lahat ay nakalantad para pagpiestahan ng buong mundo. Si Katrina. Alam niyang si Katrina ang may gawa nito. Bago pa man siya makabawi sa kanyang pagkabigla, tumunog ang telepono sa loob ng kwarto. Ang intercom. Nanginginig na sinagot ito ni Ara. Hello? Ara. Bumaba ka. Ngayon din ni. Ang boses ni Alex. Malamig. Mabagsik. Puno ng galit na hindi para sa kanya, kundi para sa buong mundo. Pagbaba ni Ara sa hagdanan, ang sala ay parang isang korte. Nakaupo si Lola Lourdes sa gitnang sofa, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Nakatayo si Alex malapit sa bintana, nakatalikod, ang mga kamay ay nasa bulsa. Ang tensyon sa silid ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Umupo si Ara sa isang silyang malayo sa kanila. Pakiramdam niya ay siya ang akusado. Nakita mo na ba ang balita? Tanong ni Lola Lourdes, ang boses ay kalmado ngunit mabigat. Tumango lang si Ara. Is this true, Alejandro? Tanong ng matanda, ang mga mata ay nakapako sa kanyang apo. Hindi lumingon si Alex. Nanatili itong nakatingin sa labas. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Anong pumasok sa isip mo? Pagpapatuloy ni Lola Lourdes, ang boses ay nagsisimula ng tumaas. Ginawa mong katatawanan ang pangalan ng pamilyang ito. Ginawa mong isang palabas ang sagradong kasal. Sa wakas ay humarap si Alex. Ang mukha niya ay isang maskara ng pinaghalong galit, pagsisisi at pagod. Ang mga mata niya ay napunta kay Ara sa isang iglap, bago ito muling bumalik sa kanyang lola. Did what I had to do, mariin niyang sabi. At ito ang solusyon mo. Ang lokohin ako. Ang lokohin ang lahat. Doon na sumabog si Alex. Ang lahat ng galit niya kay Katrina, ang galit niya sa sarili, ang pressure mula sa kanyang pamilya, ay lumabas sa isang malakas na sigaw. Sayes! Ang sigaw niyang iyon ay umalinggaw sa buong mansyon. Napatalon si Ara sa kanyang kinaupuan. Sayes! It's contract. Everybody ever happy MV. Tumingin siya sa kanyang lola, pagkatapos ay kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Iyan ang gusto niyong marinig, hindi ba? Na lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Isang transaksyon. Isang bayaran. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Ara. Narinig na niya ang mga salitang ito noon, ngunit ngayong isinisigaw ito sa harap ng pamilya nito, ngayong ito na ang huling pako sa kanyang kabaong, ang sakit ay hindi na masukat. Ang kahihiyan. Ang pagkadurog. Ang katotohanan sa huli, iyon lang talaga ang tingin nito sa kanya. Isang bayarang aktres. Habang nakatayo si Alex doon, humihingal sa galit, at habang si Lola Lourdes ay napatulala sa gulat, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Ara. Ang kapayapaan ng isang taong wala nang pwedeng mawala. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Marahan niyang hinubad ang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na simbolo ng kanilang kasunduan. Ang singsing na minsan ay pinangarap niyang maging totoo. Lumapit siya sa coffee table. Ang bawat hakbang ay mabigat. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng makintab na salamin. Ang maliit na tunog niyon ay kasing lakas ng isang pagsabog sa loob ng tahimik na silid. Tumingin siya, hindi kay Lola Lourdes, kundi kay Alex. Ang lalaking minahal niya sana. Tapos na ang kontrata, sir. Ang kanyang boses ay kalmado. Walang emosyon. Manhid. Ang pagtawag niya ng sir ay ang huling pagputol sa anumang namagitan sa kanila. Salamat sa lahat. Pagkasabi noon, tumalikod na siya. Nagsimula siyang maglakad palabas ng pinto, hindi lumilingon. Narinig niya ang boses ni Lola Lourdes na tinatawag ang kanyang pangalan, ngunit hindi siya huminto. Binuksan niya ang malaking pinto. Sa labas, nagsisimula na namang umulan, isang malamig na ambon. Naglakad siya palabas ng mansyon, pababa sa mahabang driveway, walang dala kundi ang sarili at ang basag niyang puso. Ang malamig na ulan ay nagsimulang bumasa sa kanyang damit at sa kanyang buhok, gaya noong gabing una silang nagkita.
Ngunit ngayon, wala nang luhang kailangan pang hugasan. Nakatayo si Alex sa gitna ng sala, parang isang estatwang binuhusan ng nagielong tubig. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalinggaw sa buong mansyon. Ang tunog ng pag-alis ni Ara. Ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib kanina ay biglang naubos, at ang naiwan ay isang malawak, malamig na kawalan. Tiningnan niya ang singsing na naiiwan sa glass table. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw, isang maliit na bagay na kumakatawan sa isang dambuhalang pagkakamali. Ang mga huling salita ni Ara. Tapos na ang kontrata, sir. Sir. Hindi Alex. Hindi mahal. Sir. Ibinabalik siya nito sa simula. Isang amo. Isang estranghero. Alejandro. Ang boses ng kanyang lola ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Nakatingin ito sa kanya, hindi na galit. Ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na hindi niya mabasa. Pagsisisi. Awa. Bago pa man siya makasagot, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa kanyang personal assistant, si Marco. Ang pinagkakatiwalaan niyang tao sa kumpanya. Sir, I think you need to see this. I managed to get copy. Please listen to it. May naka-attach na audio file. Walang gana niya itong pinindot. Itinapat niya ang cellphone sa kanyang tainga, hindi umaasang may masasama pa sa araw na ito. Nagkamali siya. Ang unang boses na narinig niya ay ang boses na sanhi ng lahat ng kanyang bangungot. Ang boses ni Katrina. Simple lang ang trabaho mo, sabi ni Katrina sa audio recording. Kumuha ka ng litrato. Siguraduhin mong mukha siyang may tinatanggap na pera. Yung mukhang may tinatagong kalokohan. Paano kung ayaw pumayag, ma'am, isang boses ng lalaki ang sumagot. Ang boses ng lalaki sa litrato. Pilitin mo. Bigyan mo ng pera. Sabihin mong galing sa akin. Don't care how you do it, just get me that photo. Sisirain ko ang buhay ng babaeng yan. At babalik sa akin si Alex. Ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa dibdib ni Alex. Malinaw na ngayon ang lahat. Ang litrato. Ang text. Ang blog post, lahat ay plinano ni Katrina. Lahat ay isang bitag. At siya, si Alex, ay pumasok dito ng walang alinlangan. Naniwala siya sa bawat kasinungalingan dahil mas madaling paniwalaan ang kasinungalingan kaysa harapin ang katotohanang nagsisimula na siyang magtiwala. Nagsisimula na siyang magmahal. So, it was her, mahinang sabi ni Lola Lourdes, na para bang nabasa nito ang nilalaman ng recording sa pamamagitan lang ng pagtingin sa mukha ni Alex. Nabitawan ni Alex ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa mamahaling carpet ng walang tunog. Tumingin siya sa kanyang lola, ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperadong tanong. Anong gagawin ko? Ngunit ang nakita niya sa mga mata ng kanyang lola ay hindi awa. Dahan-dahang tumayo si Lola Lourdes. Naglakad ito papunta sa isang antigong aparador sa isang sulok ng sala. May kinuha itong isang susi mula sa kanyang bulsa at binuksan ang isang maliit na drawer. Mula doon, kumuha ito ng isang folder. Isang folder na halos kapareho ng folder na ibinigay niya kay Ara noong unang gabi. Inilapag ito ng matanda sa mesa, sa tabi mismo ng singsing. Akala mo ba, maluloko mo ako, apo? Ang boses ni Lola Lourdes ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Binuksan nito ang folder. Sa loob, naroon ang kopya ng kontrata nila ni Ara. Sa likod niyon, isang kumpletong background check kay Ara Santos. Mga litrato nito kasama ang kanyang pamilya. Mga testimonya mula sa mga kapitbahay nito tungkol sa kanyang kabaitan. Isang detalyadong medical record ng kanyang ina. Alam ko na, pagpapatuloy ng matanda. Alam ko na ang lahat, bago mo pa man siya dalhin sa bahay na ito. Natigilan si Alex. Alam nyo. Alam ko ang tungkol sa kontrata. Alam ko ang tungkol sa 20 milyon. Alam ko kung gaano ka kadesperado na makuha ang pamana mo, at kung gaano siya kadesperado na iligtas ang kanyang ina. Napailing si Alex, hindi makapaniwala. Bakit hindi niyo ako pinigilan? Sa wakas, nakita ni Alex ang paglambot sa mukha ng kanyang lola. Isang paglambot na puno ng pagmamahal at lungkot.
Dahil hindi tungkol sa pamana ang lahat ng ito, Alejandro, mahinang sabi nito. The inheritance was just bait. Lumapit ito sa kanya. Nakita ko kung paano ka sinira ni Katrina. Nakita ko kung paano ka naging isang lalaking walang tiwala, walang puso, at ginagamit ang pera para ayusin ang lahat. At ayokong makita kang mamatay ng malungkot at mag-isa. Nakita ko ang kabutihan sa puso ng batang iyon, sabi ng matanda, itinuturo ang folder. Nakita ko ang kanyang katapatan sa pamilya. At umasa ako na ang kabutihan niya ang siyang magiging lunas sa mga sugat mo. Tumulo ang luha mula sa mga mata ng matanda. I wanted to save you from yourself. Patawarin mo ang lola, apo. Nagkamali ako ng paraan. Ang huling pader na nagpoprotekta kay Alex ay tuluyan ng gumuho. Ang lahat ng ito ay hindi isang pagsubok sa kanyang kakayahan bilang si. Ito ay isang desperadong pagtatangka ng kanyang lola na iligtas ang kanyang kaluluwa. At nabigo siya. Nabigo niya ang lahat. Sinaktan niya ang babaeng dapat sana ay magiging lunas niya. Itinaboy niya ang babaeng inilagay ng tadhana at ng kanyang lola sa kanyang harapan para turuan siyang muling magmahal. Arati. Ang pangalan nito ay isang pagtangis na kumawala sa kanyang mga labi. Napaluhod si Alex,